naglagay ng advantage. Walang negosasyon po. Walang flexibility. Mr. President, yan po ang dalawang issue dito sa ethics. Marami pa ho yan at babanggitin ko po lahat mamaya sa ibang panahon po sapagkat napakarami at hindi ko po maalala lahat. Lahat po ng mga transaksyon dyan ay legal. Dumaan po yan. Nag-opinion pa ang Department of Justice. Dahil sa gusto ko malaman kung in order yan. At hindi ko po pwede tanggihan ang pakiusap na aking mga kababayan na paano ang gagawin natin kung hindi po makakadaan, kung hindi ko pararaanin sa akin lupa. Ang 6, yung C5, hindi po matatapos ang proyekto. Yung pong 6 na milyong kababayan ko naman, kawawa naman. Nagsakripisyo na nga ako, mahal na Pangulo. Ito pa ang aking inabot. Hindi naman po tama yan. Ako po ay nagsasalita lamang dahil nitong hindi na ako Pangulo ng Senado, ako yung umiikot ng bansa. Meron din naman nagtatanong sa akin. At ako sabi ko, sa tamang panahon ay dapat sagutin din ito sapagkat hindi totoo. Malaking kasinungalingan, Mr. President. Although ito ay to me ay yung confusion doon sa konsepto ng alignment. Iyan po ang DPWH ay may programa na sinusunod. Hindi ako nag-invento niya C5. 1946 pa yan ginawa ng mga Amerikano. At yung unang proyekto ay isang private contract na hindi tayo pwedeng lumabas doon po, ang gobyerno. Yun po ay pwede pang ituloy. At itutuloy palagi ko yun ng proponent ng project na yun. Independent of the new C5. Independent. Kaya ako'y sa shock din. At lumalabas. At parang pinapalabas na ako'y natatakot sa mga. Hindi po. Hindi po akong tatakot dito. Nagmamalaki ako. Ako po'y buong nagmamalaki na finally, matutulungan ko na yung aking mga constituents. Na araw-araw po yung traffic sa Cavite, grabe. Araw-araw po yung traffic sa Las Piñas, grabe. Araw-araw po yung traffic sa Parañaque, grabe po. Napakalaking bagay nito. Yung mga taga Merville, Multinational, Better Living, Moonwalk, ay makakarating na po sa Cavite. At yun naman mga taga Cavite, makakarating na po sa Quezon City hanggang NLEX. Kaya, wala po akong nilalabag na batas dito. Yun naman pong 200 daw. Nilagay ko daw po yung proyekto, yung 200 million. At para ipinance yung pagbili ng aking properties. Naku, mali na naman po yan. Ang total po project ay mahigit sa 5 billion piso. Yun lamang magkocross po ng SLEX, 3 billion na raw. 2.5 to 3 billion. Yun lamang magkocross sa SLEX. Maski na ilang 200 million, Mr. President, ang ilagay mo dyan. Hindi pa matatapos yan. Maaaring partial, Mr. President. Lahat po ng transaksyon dyan ay malinis. Napakaliit po ng aking role dyan. Kung may nadaan naman sa aking property dyan, napakahaba po dyan. 50 kilometer po yan, C5. Papakita ko po lahat yan. Dangat nga lamang, iba po issue sa araw na ito. Ang issue po ngayon ay ang Ethics Committee. Hindi po nga sa akin. Subalit, nais ko lamang sabihin sapagkat may mga nakikinig tayo mga kababayan. Baka akala nila po ako'y natatakot at may tinatago ako. Wala po. At hindi ako natatakot. Kanino man. Uulitin ko po yan, Mr. President. Hindi ako nagtatago kanino man. Wala akong girlfriend na bira ng bira. Mr. President. Mahaba po itong aking mga sasabihin. Subalit, ayoko pong ubusin ngayon dahil lang sa maganda naman pong ilagay sa record ng Senado yung detalyadong sagot ko po dyan. At sinabi po ninyo, tama po kayo. I was accused on this floor. I will answer here on this floor. Hindi po doon sa Kangaroo Court ng Ethics Committee.
headed by no less than one of my accusers. And the members of which are all presidentiables. Karamihan. Anong klaseng hustisya, Mr. President? Meron lang ako mga katanungan. Ano po ba yung Ethics Committee? Paano po ba yan? Bakit po ako nauna? Ang pagkakaalam ko po, meron 2 o 3 nauna sa akin. Bakit ngayon? Number 4 ako yata, 3 or 4. Subalit ngayon, una na ako. Pangalawa, yung po bang mga double entry, kung iimbestigahan natin yan, yung po bang mga murder cases, hindi natin iimbestigahan, Mr. President? Meron po sa atin, pag may nakakakusahan ng murder, yan po ba hindi natin nakakusahan? Hindi po ba natin iimbestigahan yan? Kung meron po may BW Resources shares na involved, yan po ba hindi natin i-issuean o iimbestigahan sa Ethics Committee? Kung po ba meron nagkaroon, halimbawa, meron po protesta, may legal case sa Bukidnon, yan po ba hindi natin iimbestigahan? Marami po tayo babanggitin, Mr. President. Kaya ako gusto ko maliwanagan, ano po ba ang coverage dito? Kami nagtatanong lang, Mr. President. Kasi doon ako yung speaker po. Ang pagkakaalam ko, Mr. President, ay ang coverage dyan yung lamang nangyari doon sa mismong Senado nung senador ka. Subalit po ito, hindi pa ako senador, sinasama na. Pagka sinabang mo natin yan, Mr. President, pati po yung mga kaso nung kayo teenager pa, ay pwede i-bring up. Nahalal na po tayo. Mahaba pa po, Mr. President, ang aking gusto sabihin. Subalit ang issue po ngayon ay ang Ethics Committee. Ang C5, sasagutin ko po yan. Hindi po akong tatakot. Pero hindi po sa Ethics Committee. Dito, sa floor. Ang gusto kong tanong naman, Mr. President, pag hubad ang akusa sa akin, ay hindi napatunayan yung kanyang akusasyon, siya hubad iimbestigahan din ng Ethics Committee. Yan po ay isang napakahalaga na katanungan, Mr. President. Hindi ba dapat din imbestigahan natin ang buong Ethics Committee sa for unethical practices? Mr. President, nagtatalo tayo ngayon sa sinasabi kanina na may desisyon na. Ako tinatamaan, Mr. President. Hindi ba masakit sa akin yan? Natapos na ang desisyon bago pa mag-hearing. Hindi po natin gawin pwedeng technical po yung